Binabati ko po ang aking mga kapwa mananampalataya kay Kristo sa siyudad ng Davao at sa iba't ibang siyudad ng ating bansa, maging sa iba't ibang bansa ng ating mga ng Christian Ministry at yun din po sa Hub Ministry. At ako pa ay nagpapasalamat sa hapong ito sa binigay na muling makabahay na salita ng Diyos. Privilege para sa akin na ang aking buhay, puso, isip at katawan ay maging kagamit-gamit po sa buhay na salita ng Diyos. At sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin ang about sa obedience that move mountain. I repeat, my topic today is about obedience that text natin sa Matthew 17 verse 20. At ito po ay nilaborate and explain sa Matthew 21 verses 12 to 22. Basahin ko po ang ating main text dito po sa Matthew 17 verse 20. It says, "And Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved, and nothing will be impossible for you." Praise God. So, ito po ay inelaborate po dito po sa Matthew 21 verses 12 to 20. Ngunit akin po muna sabihin sa inyo ang title ng aking message sa hapon pong ito. The title is Tent. I repeat, the title of my message is Tent. T-E-N-T. Tent. Okay? Okay. The tent where the Holy Spirit dwells removes barrenness and hindrances of productivity in tripart being. Okay. Praise God. I repeat my theme. The tent where the Holy Spirit dwells remove barrenness and hindrances of productivity in tripart being. The tripart being is about spirit, soul, and body. Okay. So, to become productive, my brothers and my sisters, there is no other place like home or like house, our own house. Why? Because in your own house, you have privacy to become productive in wholesome tripart being, such as spirit, soul, and body. Okay. So, in the spirit being, we will become fruitful in our spiritual life. So, we have these spiritual fruits. And second, in our body, we have the biological fruits also. And last, in our material needs, we will have material fruits also. Therefore, to become fruitful, there is no place like our own house. Hallelujah. Praise God. And in our text, verse Matthew 21, verse 13, it says here, okay, Matthew 21, verse 13, it says, "And he said to them, it is written, my house shall be," okay, "called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." Ano po ang ibig sabihin dito ni Lord? Ito. Okay? Sinasabi po ng ating Lord Jesus Christ dito na the house o tent has no purpose, or that has no purpose for spiritual worship and service of God-kind love
is the house or tent that has no purpose of God. So, mahirap po ang tahanan or temple na wala pong purpose. Kasi nga sabi diyan, ito'y magiging bahay po ng mga thieves. So, sa buhay na ito, ang pinaka-miserable na life, kahit na tinanggapan natin si Jesus Christ, kung ang ating household, even our body, even our worship center, kung wala po talaga ito purpose, according to God's purpose, ito po ay magiging miserable lamang. So we need to understand what God's purpose is. Ano ba talaga ang purpose ng Diyos? Okay? Ang sabi po dito sa Matthew 21:13, I repeat, it is written, my house shall be called a house of prayer. Prayer means intercessory, prevailing prayer. But you have made it a den of thieves. Bakit naging den of thieves? Bakit naging ito po ay naging tanggapan o naging tahanan ng mga magnanakaw? Kasi nga po ang house of God, which is house of worship and service of love, ay naging palengke, naging market at the time. Kaya ang Panginoon natin ay talagang pinagtataob yung mga misa doon at pinakawalan yung mga nakahawlan ng mga panindang mga hayop doon. At sinabi niya yon na huwag ninyong gagawing palengke ang bahay pagsamba at paglilingkod sa pag-ibig sa Diyos. So, isang katotohanan, the spirit of thieves is the spirit that comes from the old Adamic nature, which is the nature or sinful nature of Adam and Eve. And it says in Ephesians 4 verse 22, that you must put up the old man, which is growing corrupted by ungodly lust. Okay? So, or deceptive lust. So, yun po ang espiritu ni Adam and Eve nung nahulog sila sa pagkakasala. At yun po ang nangyayari sa house of God at the time, which is the temple of Solomon. Kaya ang Panginoon po ay talagang pinagtataob niya misa doon at pinakawalan ng mga nakahawlan ng mga hayop na mga paninda. So, isang katotohanan po, the Holy Spirit of truth could not dwell in the tent or temple of thieves. Therefore, the house of God na naging market must be destroyed and be rebuilt to become a new house of intercessory prevailing prayer with an extraordinary faith. So yun po talaga ang kailangan mangyari. Then, pag nangyari po ito, the very nest and hindrances of productivity would be removed. So, for our application, we must choose intentionally to receive the new spiritual man who is Christ. Where to receive? Deep within our spiritual heart. Okay? Our spiritual heart is the accurate place for the new spiritual man. And I call this spiritual heart is as a chamber. Sa isang bahay, tatlo yan na tanggapan. Mayroon tinatawag na balkonahe. Kapag hindi mo masyado kilala pang tao, sa balkonahe mo lang patutuloyin. Pero pag medyo kilala mo na, patutuloyin mo na yan sa sala mo. Pero kapag kilala mo, very close siya sa'yo, pwede mo na yan siya patuloyin, maging sa kwarto mo, sa chamber mo. You know, the right place of the new spiritual man, whose name is Wonderful Christ, should be in the innermost part of our heart, which is spiritual heart. That's the chamber na dapat doon natin tanggapin ang new spiritual man, whose name is Wonderful Jesus Christ. Hallelujah.
Then, after that, okay, we must change intentionally the purpose of our bodies as new house of the Holy Spirit. After we have Christ, Jesus Christ, deep within in our spiritual heart, the Holy Spirit also will reside deep inside our spiritual heart. Because di natin po pwede ihiwalay ang Holy Spirit with the new spiritual man, named Wonderful Jesus Christ. Hindi po pwede paghiwalay niyan. So everyone who receive Christ deep within their spiritual heart, the chamber of heart, the Holy Spirit will be there also. So ito po ang hindi nangyari sa Old Testament. Maging sila Haring David, hindi nila naranasan ang manirahan ng banal na Espiritu. Always in their heart. Although David is called a man after God's own heart, and a man who is willing to do all the will of God, but the Holy Spirit, hindi tumitira ng palagian. Why? Dahil wala pa, hindi pa ipinaglilihi at ibinubuntis, ipinapanganak ang kaisa-isang sinless new spiritual man named Jesus Christ. So, yan po ay naihula lamang sa Old Testament sa pamagitan ng mga propeta. Pero ang fulfillment ng paglilihi at pagbubuntis at panganganak ng isang virgin about Christ, the wonderful name, ay mangyayari yan sa New Testament. And it happened. It happened already. Tapos na ipaglihi. Tapos na ibuntis. Tapos na ipanganak. Ang wonderful name, new spiritual man, Jesus Christ. And he grow and become fruitful, victorious. Then at the age of 33 years old, he voluntarily submit his own will to the perfect will of the Heavenly Father to die on the cross, to sacrifice himself on the cross, that he might be able to reproduce the new spiritual mankind with same extraordinary faith that is in him. And praise God. Hallelujah. Today, lahat tayo na tumanggap na kay Kristo deep within our spiritual heart, you have now the same extraordinary faith that is in Christ. And because of this faith, you are blessed, you are fruitful, and you are victorious. You are destined to live with overflowing blessing and bountiful material financial provisions. This is my good news for you. Hallelujah. Praise God. So how to avail this spiritual blessing na nag-overflow? This material financial provisions that is more than enough for our needs. And even this wisdom that comes from the Holy Spirit. How to avail this? Okay? So I will give you only a simple way, the acronym 10, so that you will always remember it and you will not forget it. Acronym 10, T-E-N-T. Okay, T means, okay, let us read again Matthew 21 verse 13. It says, okay, Jesus said to them, it is written, okay, my house shall be called house of prayer, but you have made it a den of thieves. Okay. It means the supreme love of Christ from the Heavenly Father was transparent. It is transparent. Okay? In John 15, 12, 13 to 15, the Lord says there, a new commandment I give unto you. Or, this is my commandment that I give unto you, that you love one another just as I have loved you. And there is no greater love than this, than a man lay down his life for his friend. Sino po ba ang kaibigan na nag-alay ng buhay sa kanyang mga kaibigan?
Of course, yung nagsasalita, name Jesus. Siya lang ang isang kaibigan na kauna-unahang kaibigan na nag-aray ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, which is his disciples, the first batch disciples. Saan niya inalay ang kanyang buhay? Sa cross ng Calvary. Voluntarily, Jesus accepted this martyrdom and tortured on the cross because of his love for his friends. And even all mankind, Jesus loves them unconditionally because Jesus Christ is the manifestation of the Father God unfailing love with his unconditional love. So, pagdating sa verse 15, sabi ni Lord, itinuturing ko kayong mga kaibigan at hindi na mga alipin, sapagkat ang alipin ay hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang amo o kanyang master. But I call you my friends, because all the things that comes from my Father, or the love of my Father, I have made it known to you. See? Makikita po natin na si Jesus dito ay transparent. Walang itinago si Jesus na secret mysteries of the Father's unfailing love. Wala siyang itinago. He became transparent. Praise God for the Lord Jesus Christ. Best and truthful fact, the packaged good gift of unlimited favors was disclosed in the transparent love of Christ, so that there would be no more darkness of lying in every chamber of the temple or tent through the transparent love. Kaya nga po, i-relate ko lang po para madali po talaga natin ito ma-understand. Sa mag-asawa, kailangan ang mag-asawa ay wala pong inililihim. Transparent sila. Umpisa pa lang sa Genesis chapter 2, sinasabi na doon na ang lalaki or husband at ang babae, wife, ay magsasama. Iiwan nila ang kanilang magulang at sa kanilang pagsasawa, sama sila'y kapwa hubad. Okay? Kaya sinasabi ni Adan kay Eva, ikaw nga ang buto ng aking buto. Siya ang karugtong ng kanyang ribs, si Eva. At ikaw ang laman ng aking laman. Ibig sabihin, walang nailihim kay Eva. Lahat kita ni Adam. So with Adam, wala si Adam inililihim kay Eva. Lahat ay nakikita niya. Dahil kung transparent nga po naman ang pagsasama, ang trust ay matindi. Praise God. So, yun po ang isang nakita ko sa sekreto sa mag-asawa na maglalast forever. At mapagtatagumpayan, wala na noon lugar ang tinatawag na kaliwaan. Kasi nga po, transparent sila at grabe ang kanilang trust sa isa't isa. So, yung wife ko kasama ko ngayon nandito. Kaya yung wife ko, di na yan nagsisilo sa akin. Kahit na ako pa ay malayo, hindi na yan nagsisilos. Kahit 1 buwan na ko wala. Noong December, nautusan kami ng aming bishop na pumunta sa UAE. Talagang halos malapit-lapit 1 buwan. At sa totoo lang, maraming pwedeng pagsilusan ang asawa ko doon. Dahil marami po doon talagang mga talagang malalapit na mga kababaihan sa mga lingkod ng Diyos. Pero yung asawa ko, wala man lang siya ni anumang text o chat ng bakas ng pagsisilos. Kasi po, grabe po ang kanyang trust. Dahil ako naman po ay transparent sa kanya. Amen? So yun po ang sekreto sa trust. Transparency.
So with us, you know, Jesus became transparent to his disciples, to his first batch disciples. That's why ang first batch disciple, grabe ang trust nila kay Lord Jesus Christ. So, Jesus also trusted his first batch disciple. Malungkot nga lang ang isa sa disciple na kung tawagin si Judas dahil may inililihim siya hanggang nagawa niyang ipagkanulo si Lord sa halaga lamang na 30 pieces of silver dahil siya ang may hawak sa treasury. Kaya, di ba? So, sa halip na sa chamber ng spiritual heart ni Judas, doon dapat ang new spiritual man named Wonderful Jesus Christ niya patuloyin. Hindi. Ang pinatuloy niya doon ay ang love of money. So, grabe ang darkness, kadiliman at pagsisinungaling sa kanyang puso. Praise God. Jesus Christ is the light of the Father's love. Pag siya ay nasa chamber na ng ating spiritual heart, wala ng darkness sa ating mga puso. Lilinaw ang ating konsensya, pati pag-iisip, because Christ's love is transparent. Amen pa? Hallelujah. So in Ephesians, in Ephesians chapter 1, verse 3 and 4, it says, we are blessed in all spiritual blessing in heavenly realm in Christ. This is the secret factor of our spiritual fruitfulness. And to have the spiritual fruits or spiritual sons and daughters who are holy and righteous, we need Jesus Christ deep inside our spiritual heart. John 15 verse 16, it says, you did not choose me, but I have choose you. Kailan tayo pinili ng Ama through Jesus Christ? Before the foundation of this visible world. He has chosen us. So that we might become fruitful. Fruit that will last forever. And that fruit is our evangelized precious souls. And na-train natin siya na maging mature disciples. Able to evangelize also, and able to train mature disciples also. So, kapag yan ay nagagawa natin, sabi ni Lord, ask whatever things you need. Even it is extraordinary good things. Ask, and it will be given to you. Praise God. So, my brothers and my sisters who are now hearing, listening, and absorbing my message, my first point is transparent love. Let us intentionally choose the transparent love through having Christ's love deep inside our spiritual heart. And the second point, T, ang kasunod ay E. E means extraordinary faith. Extraordinary faith. Okay? Matthew 21. Verse 20, it says here, and when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree withered away so soon? I repeat, and when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree withered away so soon? Okay. So, Christ said, if you have faith as mustard seed, okay, you will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved.
Okay? Means extraordinary faith is the secret factor of obedience in the command of God's supreme love. Because anyone who is obedient in the command of God's supreme love, there is no spiritual barrenness and hindrances na magpe-prevail. Okay? We will pass through all kinds of hindrances. Kung magagawa lang natin mabuhay at mamuhay with same extraordinary faith that is in Christ Jesus. Itong ating verse sa 21. Okay. Sa 20, chapter 21, verse 20. Ito po ang karugtong doon sa ating first text, Matthew 17:20. Dahil ang issue doon hindi ma-deliver ng mga first batch disciple ang isang bata na mayroong epileptic spirit. Because at that time, hindi pa nag-operate sa kanila ang extraordinary faith that is in Christ. Ang nag-operate pa sa kanila ay ang natural faith. But, nung dinala kay Jesus ang bata, isang salita lang ni Lord. At ang bata ay na-deliver. Kaya tinanong siya, Lord, bakit din namin mapalaya sa epileptic spirit? Ang sabi ni Lord, because of your unbelief. Unbelief means their natural faith. Naroon ang unbelief sa natural faith. Okay? But as surely I say to you, if you have just faith as mustard seed. Ang mustard seed po, napakalit lang po noon kasi laki lang ng dulo ng sainpin. Pero that solid seed, na pag ito'y naipunla natin sa good ground or healthy soil, kung tawagin natin ay organic soil, usbong agad yan. Dinlalago yan, mabilis ang paglago. Yan ay hilaman lang at magmistulang punong kahoy. At yan ay mamumunga, na ang bunga niyan ay millions. At mamumuga dyan ang mga ibon. At doon sila mabubuhay. At ito'y magmimistulang punong kahoy. Ganun po ni Lord ipinicture ang mustard kind of seed o mustard seed. Nang ibig sabihin, this mustard seed is the new spiritual or extraordinary faith that comes from Jesus Christ Himself. So our faith, after we have received Jesus Christ, our faith now, the author and perfecter of this faith is Jesus Christ. After we have received Jesus Christ deep within our spiritual heart, napunlang po tayo ng seed ng extraordinary faith. So sa hindi pa nakaka-realize yan, nandito ako sa inyo ngayon para bigyan ko kayo ng realization. Bigyan ko kayo ng assurance na pagka talagang tinanggap natin si Jesus Christ, the gospel of Christ, which is the essence is Christ's life and Christ's faith Himself, you have this kind of extraordinary faith. It is active deep within your spiritual heart. We need to live and walk this kind of extraordinary faith. Praise God. At sabi sa atin, nothing will be impossible for you. Nothing will be impossible for you. Of course, nothing will be impossible for God. Of course, nothing will be impossible for Christ. Pero ang tinutukoy dito sa Matthew 17 verse 21, for you. Ang tinutukoy na for you is the first batch disciples. And we belong to the disciples of Jesus Christ today. Amen pa? So I hope you get my point. So, pagdating sa John 14:12, 13 to 14, it says there, as surely, okay, what I have done, you will do also, even greater than this. Okay? Dahil, sabi ni Lord, papunta na ako sa aking Ama. At pag naroon ako sa Ama, ano man ang iyong hingin sa aking pangalan, ito ay gagawin sa inyo.
means kung ano si Jesus Christ dito sa lupa noon, kung ano ang kanyang intercessory prevailing prayer with extraordinary faith, yan ang dapat natin maging practice. We should have the same extraordinary faith in our intercessory prevailing prayer. And we should be united in same extraordinary faith. Because if you are united, if we are united, sabi nila, you can do even greater, extraordinary good things. Hallelujah. Praise God. Okay. So, in Mark 11:24, it says there, whatever things you ask, believe that you have received them, and it will be yours. Ano man ang inyong hingiin sa Ama, of course, manalig kayong natanggap nyo na yun at matatanggap nyo nga. So, ang nag-ooperate doon ay ang ating extraordinary faith in intercessory prevailing prayer. But, sinabi niya sa 25:26, when you stand practicing this kind of intercessory prevailing prayer, you should forgive. You should be willing to forgive. Dahil kung hindi kayo magpapatawad, ay hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Of course, walang kasalanan na hindi napapatawad ang Ama sa langit. Kasi ang likas niya, at di siya nagbago, is to give the unmerited favor, the grace. Yan ang kanyang likas in James 1:17. Di rin siya nagbabago to give this righteous kind of wisdom. Yan ang likas ng Ama. So, ibig sabihin, kung hindi tayo papatawarin ang Ama, hindi tayo nagpapatawad, maybe talaga hindi tayo totally na born again. Kasi nga, ang likas ng isang taong genuinely na born again spirit ay likas ni Kristo. At si Kristo ang perfect model. Wala si Kristo ang kasalanan na hindi pinatawad. Lahat ng makasalanan pinatawad niya. At habang siya sumisigaw, Ama, patawarin niyo sila sapagkat di na lamang kanyang ginagawa. Kasabay na nagsisid ang kanyang blood mula sa kanyang katawan. Pati ang alkaline water ng kanyang katawan ay dumadanak din sa lupa. Kasi yung kanyang alkaline water na napakalinis mula nung ipaglihi, binuntis, hanggang lumaki siya, yan po ang tumubos sa curse ng ground ng ating sinasaka. And His sinless blood na dumadanak sa cross hanggang lupa rin, yan ho ang tumubos sa kasalanan ng ating mga puso. Sa likas na kasalanan. Yan ang tumubos at naglinis ng ating mga konsensya. Kaya thank God sa double redemption through the blood of Jesus Christ. So because of this, tinuturuan tayo na kung pinatawad tayo ng Ama, so with Jesus Christ, without limit, dahil yung nagpatawad sa atin, naging tao, tulad natin, ay magagawa rin po natin magpatawad without limit. Praise God. So, if we do that, surely, wala nang magiging hadlang sa sagot sa ating mga intercessory prevailing prayer. So, my brothers and my sisters, we must choose intentionally to be united in extraordinary faith through our intercessory prevailing prayer. Ito'y maganda'y practice sa isang pamilyang born again, may Kristo. Ito'y maganda'y practice sa isang company na may Kristo ang may-ari at manager at lahat ng mga nagtatrabaho doon. Ito'y maganda'y practice sa isang community hanggang mapenetrate natin ang bawat syudad ng ating bansa. Pagka pinaktis natin ang intercessory prevailing prayer,
through the wonderful name of Jesus Christ with extraordinary faith, united extraordinary faith. Wala pong bagay na mabuti na hindi maaaring mangyari. Hallelujah. So, nung nadiskubrihan ko ang truth na ito, sinimula namin ito i-practice ng aking family. Kailangan kami magkasawa, lagi kami nagkakaisa. Hindi maiwasan yung pagtatalo, argument na mag-asawa. Pero kinakailangan ang husband, malawak, malalim ang pang-unawa. And naiintindihan ko yan, pag sige na salita ng aking pinakamamahal kong asawa, na nag-iisang asawa, pinababayaan ko na lang magsalita kahit masakit sa damdamin ko. Kasi nauubusan din naman eh. Pag-ubos na kanya sasabihin, para sa nabunutan ng tinik, tapos na. At ako naman magsasalita, maikli lang. O di, ang ganda. Mga anak ko, ano din. Minsan, bago sumunod, may mga sariling reasoning muna. Pero, kumakalma na lang ako. Tapos, pagkatapos yan, pag nakakalma na ako, nakapag-pray na ako, bibigyan ko sila ng dandahan lang na instruction na naiintindihan. Kasi ang aking layon ay may magkaroon ng collaboration, pagkakaisa, pamilya. And thank God na we are collaborated in the ministry. Sa worship team, 4 kong anak sa worship team. Ang panganay ko ang worship leader, at the same time teacher. Ang ikalawa kong anak ay nag-organ, at the same time she is already engineer. Ang ikatlo kong anak, si Kyle Love, engineer na rin, as a civil engineer, may trabaho na as an engineer site. But he is very gifted in all music instrument. At yung bunso ko naman, ang magte-third year college, nagsikap siya ngayong college na, kaka-dance list na siya. And siya naman ang drummer. At collaborated po kami sa worship, sa ministry. Kaya kahit wala po ako doon sa Davao, tulad kahapon, nung Sunday, ang preacher doon, yung aking anak na kahit na nagtatrabaho sa site as engineer, nagagawa pa rin niya mag-preach. Batang-bata pa, 24 years old, siya ay tumatayo para mag-preach ng Word of God. Kaya, thank God sa aming family na united because of the unconditional love with unlimited favor of our Lord Jesus Christ. And we believe, hindi niya kami bibiguin because Christ's love that is work actively in our lives is unfailing. Hindi niya kami babiguin sa aming mga pangarap to achieve extraordinary good things for His glory. At ang aming pangarap talaga ay makapag-plant kami ng mga simbahan sa Mindanao. And now, we are mentoring sa mga pastors na nangangailangan ng mga matured leaders, well-trained, at kami po ay nagmi-mentor sa kanila. Praise God. So mga kapatid, yan po ang ikalawa na point natin. E means extraordinary faith. Ang extraordinary faith, kailangan ito ang mag-operate sa ating intercessory prevailing faith. Praise God. And at katlo po, okay, the third point is the word, ang letter po na N. Then, T, tapos na, transparent love. E, extraordinary faith. Now, N na tayo. Anong ibig sabihin sa N? New lifestyle. In our text, verse 18 and 19, okay, let us go back sa 18 and 19, it says, now in the morning, as he returned to the city, he was hungry.
And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, "Let no fruit grow on you ever again." I repeat, let no fruit grow in you ever again. Immediately the fig tree withered away. Okay? So, it says in the morning, Christ was hungry. Why Christ was hungry? Because this is his lifestyle. Jesus always go on fasting every day. Kasi lifestyle niya eh. Lifestyle ni Jesus ang mag-fasting. Ang tangalan doon siya ng gutom morning, sabi dito, seeing a fig tree by the road. Then, came to it and found nothing on it. Nag-expect siya may bunga kasi pag ang fig tree po, maraming dahon, ang kasunod niyan, bunga. Subalit, sa kabila na gutom siya, nag-expect siya ng bunga mula sa fig tree, wala talagang bunga, kundi dahon lamang. So Jesus said to it, "Let no fruit grow on you ever again." Immediately, the fig tree withered. Para lalong luminaw ito sa akin, kasi dito shortcut eh. Parang nung sinabihan ni Jesus Christ ang fig tree, hindi ka na mamumunga. Parang sinasabi na, on that day, natuyo agad siya. Mula ugat. Pero sa ibang book, in the book of Mark 11, 20 and 21, makikita natin doon na inilaborate yun. Okay? So, let us go to Mark 11, 20 and 21. Para makikita po natin ang talagang elaboration dito kung instant ba on that day or lumipas pa ang ilang araw. Okay? Mark chapter 11. Praise God. Mark 11, 20 and 21. It says, "Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots." Talagang roots, talagang tinamaan agad. Doon sa bold confession with extraordinary faith. And Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." So, sabi ni Pedro, tingnan nyo. Pero sabi dito, lumipas na ang araw. Okay? Ibig sabihin, maaaring paglipas na 2 araw, ikatlong araw, morning, doon pa lang talaga nakita ang manifestation ng pagkatuyo sa mga dahon. So, ibig sabihin, pagka si Jesus magsalita with bold confession of extraordinary faith, mayroon kaagad nangyayari from the root. Okay. So, may lesson dito sa atin. Sinagot sila ni Jesus, verse 22 and 23. And Jesus said to them, "Have faith in God." Means, have the same faith that is in God. The faith that is in God is extraordinary faith. Paano tayo magkaroon ng faith that is in God? Of course, we need to have Christ. Because Christ is the one who has this God kind of faith. So, we need to have Christ. And we have already Christ. All of us na tumanggap kay Kristo, may Kristo na. Verse 23, "For as surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things which he says will be done, he will have whatever he says." See? So the emphasis of Jesus is the bold confession with an extraordinary faith.
So when we practice bold confession with extraordinary faith, may nangyayari kagad yan sa spiritual realm, deep inside. Okay? Mayroon pong mga sakit na hindi basta-basta ho yan gumagaling. Kung hindi mo na tamaan ang root nitong mga sakit nito. Tulad nitong epileptic spirit, may root yan. Na hindi tinamaan ng mga disciple nung nire-rebuke nila itong spirit of epileptic. Pero nung binitiwan ni Lord ang salita, the word of faith, or the word with bold confession of extraordinary faith, tinamaan agad ang root. Kaya nanghina agad yung espiritu at iniwan agad niyang bata at na-deliver siya. Okay? Na-deliver siya. Thank God. So, pagkatapos nun, sabi ni Lord, therefore, if you have this Christ kind faith, this faith that comes from me, which comes from the Father also, whatever you ask, believe. Whatever you ask, believe. And you will have them. Mark 11:24. So, we who have Christ, and we are disciples ni Jesus Christ, hindi na natin yung ginagawa na kung mag-pray tayo, may mga wish pa tayo. Sana Lord, pagalingin mo naman mga sakit ko. Hirap na hirap talaga. Sana Lord, pagalingin mo naman ako. Sana Lord, patawarin mo naman ako sa aking mga kasalanan kasi hindi ko talaga magawa. Hanggang ngayon guilty pa rin ako sa konsensya ko. Sana Lord, makabayad na ako sa mga pagkakautang ko kasi hanggang ngayon di ko talaga mabayaran mga utang ko pati mga loan ko. Sana Lord. Yung word na sana, hindi na yan confession of faith or extraordinary faith. Dahil nung sumigaw si Jesus Christ, it is finished, tapos ng lahat. Complete redemption ang ating soul by sheds in this blood. Tapos na. Complete redemption ng ating mga sakit by His stripes, 39 stripes. It is finished. Tapos na. Ang paglaya natin sa stress sa mga utang na di nababayaran, material, financial, tapos na rin yan. Kaya yan ang ibig sabihin sa Mark 11:24. Sinasabi ko sa inyo, if you have this extraordinary faith, ano man ang inyong hingin, manalig kayo na natanggap nyo at matatanggap nyo. Sure yan, sure. Praise God. Sure yan. So, kailangan lang po, mayroon po tayo tinatawag na new lifestyle. Kasi nga po, sabi ni Lord, kung babalikan natin ang Matthew 17:20 and 21, pagkasabi niya na katotohanan kung mayroon kayong faith as small as mustard seed, mauutusan niyo itong bundok na ito, lumipat ka, lilipat. Kahit itong fig tree na hindi na mamunga, mautusan nyo rin ito na mabunot mula ugat at lilipat sa dagat. Pero sabi niya, itong ganitong klaseng espiritu ng epilepsy, hindi ito umalis, hindi nito binibigyan laya ang pinahirapan nito kung hindi sa prayer and fasting. So, may lakip talagang fasting. Ang fasting must be lifestyle, hindi po occasional. Yan po ang fasting. Ako po ay binata pa lang po, na-experiencean ko po mag-fasting ng 14 days. Tubig lang ako ng tubig. Nung time na yon ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa bansa natin dahil yun yung ini-impeach ng ating presidente. Sinabayan ko naman yan ng prayer and fasting sa aming simbahan sa Taytay. Bundok yan. Pag nagpuputukan yan, nakikita ko. So, I experienced that. And maganda naman ang resulta sa mga prayer and fasting natin, no? Kasi kahit papano, hindi nagkagulo ang bansa natin, umalis na lang ang ating Presidente Marcos.
Then I experienced also total fasting without water and without food. 3 days. Nung ako po ay nasa Batanes. Napakahirap mag-fasting dito sa bansa natin, di mainit. Na wala ka ng tubig, wala ka pang pagkain. But nung 3rd day na nakita ko sa vision, isang lamb na nandoon sa isang kamay. At yung kamay na yan may tubig. At yung lamb na yon na naroon sa kamay na may tubig, ay uminom doon sa tubig na sa kamay. At pagkainom, ay nawala ang uhaw ng lamb. Sabi ni Lord sa akin, ikaw yung lamb na yan. Pinainom kita ngayon sa tubig na mula sa akin. Sa aking banal na espiritu. And you know, naka-survive ako, lumakas ako, at doon hanggang doon na lang. At mula noon, lifestyle ko na po ang mag-fasting. Kaya madalas ang aking almusal, ang aking tanghalian, ay isa na lang. Almusal tanghalian, madalas 1:00, 2:00. Kahit hanggang ngayon. Kaya lang, nung narealize ko na nagkakaedad na ako, dapat mag-almusal din ako. At nung ako'y nag-almusal na ito, medyo nadagdag-dagdagan na ang timbang ko, laki na ang aking baywang, hindi na masyado nakikita ang kanto-kanto sa mukha ko. Sabi ko, tama naman pala. But my lifestyle is new talaga. Lagi kong inauna kainin ng fruits and vegetable bago ko kumain ng solid food. That's my lifestyle. And you know, ang tinuro sa akin dito ni Lord, kasi mayroon tayong struggle na ito ang wala sa love ng Father. Una, ang tinatawag na kuha natin, yung ating pride. Kapag ang tao mayroon tayong pride, dali tayo tamaan ng tukso. At madali tayo mahulog sa tukso dahil sa pride. So, ang paraan lang para ang pride mapagtagumpayan, we must be prayerful. And lifestyle ng pagiging prayerful. Second, ang second na kahinaan natin yung tinatawag na lust of the flesh. Ang lust of the flesh na sa dila, sa pagkain. Yung katakawan sa mga pagkain na karamihan sa masarap na pagkain kasi mga acidic food. Ang sarap niya sa dila. So yun. Lust of the flesh. Doon nga nahulog sa tukso si Eva at Adan doon sa pagkain. So, itong lust of the flesh na sa dila yun. So, ang paraan lang para mapagtagumpayan natin ang lust of the flesh ay fasting. Fasting talaga. Hindi fast eating, kundi fasting. Okay? At ang ikatlo ay yung tinatawag na greed. Covetousness sa material na bagay. Greed. Okay. Marami ng mga lingkod ng Diyos na bumagsak dito sa greed. Maging dito sa lust of the flesh. Sa lust of the flesh, kasama na rin doon ang kahinaan sa pitan ng laman sa babae. Sa mga lalaking mga lingkod ng Diyos, kababae. Okay? Ang iba, lust of power, pride. Ang iba, sa pera. Pero thank God, kung maging lifestyle natin, ang prayerful tayo, ang nagpa-fasting tayo, at tayo ay generous sa pagbibigay, we are faithful sa pag-bring back ng ating tithes. Lahat ng yan ay pagtatagumpayan natin. In 1 John chapter 2, verse 15 and 16, sabi doon, huwag ninyong mamahalin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Dahil ang mga bagay na sanlibutan, ito ang pinagmumula ng pita ng mata, pita ng laman, at kapaluluan sa buhay. Lahat ng ito, wala sa pag-ibig ng Ama. So, when we practice, as we keep on practicing the intercessory prevailing prayer in privacy, and we keep on practicing this fasting with
generous tayo. And tayo ay laging nag-worship, nagpipray. Sabi doon, ginagawa natin yan in our secret privacy, na tanging ang Ama lang ang nakakikita. Therefore, the Father will reward us. The Father will reward us. And this time, nakikita ko po at nararanasan at ini-enjoy ang reward ng Father for this lifestyle. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. So that is our third point, new lifestyle. I repeat, maging prayerful through intercessory prevailing prayer, ang fasting at ang pagiging generous giver, hindi po ito occasion. This should be lifestyle, the new lifestyle. And we need to choose it intentionally to do that. And last na po, eto, madali na ito, kasi nga po, pag itong tatlong point nakuha natin, the last is the testimonies. In 21 verse 14, it says, balik po tayo sa Matthew 21 verse 14. Okay, balik po tayo sa ating text. Matthew 21 verse 14. Then the blind and the lame came to him, or came to Christ in the temple, and he healed them. Lahat halos ng may sakit, pinagaling ni Jesus sa temple. Although napagaling din siya outside the temple. Pero karamihan sa mga sakit, pinagaling niya within the temple. Okay. So sinasabi nga po dito, the blind and the lame came to Christ in the temple or in the tent. Christ healed them. So, in Book of Acts 1 and 8, ang sabi doon, you shall receive power from the Holy Spirit, and you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the outermost part of the earth. So, pinapakita na pag tayo ay tahanan na ng Banal na Espiritu, we are baptized and led by the Holy Spirit, magkakaroon tayo na tinatawag na testimonies. At magiging patotoo tayo. Jerusalem sa ating family, Judea sa ating mga neighborhood, mga community, hanggang company, Samaria, at maging sa iba't ibang syudad and outermost part of the earth, hanggang other nations of the globe. So, praise God sa resulta nitong transparent love, extraordinary faith, and new lifestyle. Dahil mayroon po itong mga miraculous healing, miraculous more than enough provisions, extraordinary ministry. Thank God for the Lord. Bago ako mag-end, magpapatuto po ako sa inyo. Ako po ay ipinaglihi at ibinuntis ng aking ina na nasa sandwich po ako. Kasi ang aking father po ay na-link sa ibang babae. Mayroon po akong kapatid sa labas na mas matanda sa akin na sumunod sa brother ko na si Bisha. Pagkatapos nun ako, at pagkatapos ako, may sumunod pang babae. So dalawa ang naging anak ng aking ama sa ibang babae. Kaya nung ako'y pinaglilihi at binubuntis, ang nanay ko ay punong-puno ng pagluha. Broken na broken ang damdamin ng nanay ko. Ang nanay ko,
ay nagsuffer ng brokenness sa tinatawag na desperation dahil naling ang aking ama. So, yun po ako. Kaya ipinanganak ako, lumabas ako na mayroon akong spirit of desperation. And in consequence for that, nagkaroon din po ako ng night blindness, which is na-testify ko na sa inyo noong unang pagsalita ko. So, yun po ang mga consequences ng tinatawag na faithlessness, kawalan ng panampalataya, at buhay pamumuhay sa laman. Ang kasalanan ng adultery, fornication, ay buhay pamumuhay sa laman. Buhay pamumuhay faithless. Doon pumapasok ang makasalanan. So, dahil po noon, nagkaroon po ako ng tinatawag na infirmity in my tongue. The word infirmity ay weakness. Kung tawagin ni Pablo, ito ay tinik sa laman. Kaya, nung ako ay nag-aaral, grade 1 ako, grade 2, di ako makapagbigkas maayos. Ang R, di ko mabigkas. Pag pinabigkas ako ng eroplano, ang bigkas ko ay eyopiano. Eyopiano. Pag pinagbigkas ako ng kaldero, ang bigkas ko ay kaldiyo. Pinagtatawanan ako ng kaklase ko kasi itong dila ko, parang baluktot. Yan po ang consequence. But thank God, one day, binahagian ako ng revelation gospel ng aking tiya na naikwento ko na rin. Dahil at that night, inaapoy ako ng lagnat, halos 40 ang lagnat ko na nakita ko sarili ko, dalawa. Ang isa nakahiga sa katre at ang isa namang gustong tumago sa bubong. Marahil yun ang kaluluwa ko. Nagdidelirio ako. Ngunit nung nalapitan ako ng aking tiya mga 12:30 sa madaling araw. Dahil tumatawag ako, nanay, pasayluhin mo, patawarin mo ako sa aking makasalanan. Maliit ang boses ko. Grabe ang lagnat ko, nag-aapoy. Sabi ng aking tiya noon, hindi si nanay mo ang nagpapatawad ng kasalanan, si Jesus Christ. Siyang tawagin mo. Hindi po ako marunong tumawag sa kanya. Sige, ililid kita sa prayer. Gawin mo lang mula sa puso. So niligid ako ng aking tiya sa pagtanggap kay Jesus Christ at humingi ng tawad. After that, pinag-pray niya ako with bold confession of faith na ang espiritu ng lagnat i-deliver. Ma-deliver ako sa espiritu ng lagnat. Umalis ang espiritu ng lagnat. And instantly, lumabas ang lagnat, basa ang aking damit. At gumaling ako instantly. Pero ang paggaling ko sa lagnat, pati ang aking blindness gumaling. And that's my encounter with the Lord Jesus Christ. Praise God. And I believe at that night, ang curse na sa spiritual ay naputol. Kaya ako gumaling sa night blindness at napansin ko mula noon, unti-unti na ang aking dila ay gumaling. Nabibigkas ko na ang R. Nabibigkas ko na ang eroplano, di na eopiano. Kasabi ko ay mala. And finally, as I grow in my spiritual life, I receive the promise of the baptism of the Holy Spirit. After I received the baptism of the Holy Spirit, na-realize ko na na-reach ko ang spiritual adoption. Spiritual adoption means co-heirs with Christ. Ano man ang mayroon si Kristo mula sa Ama, ay naging kasama kong tagapagmana. Thank God. And now, ito po ang iyong lingkod. I enjoy this life. I enjoy the obedience of extraordinary faith that move barrenness and hindrances to become productive in tripart being. Spiritual fruits
biological children, and material financial rich provision. Not to boast myself, but I boast the wonderful name of the Lord Jesus Christ. So, sa aking pagtatapos, huwag po natin kaligtaan. Isasamari ko lang. Lagi po natin lalahanin ang acronym ng TENT. Transparent love. Extraordinary faith. New lifestyle. Testimonies. Huwag natin po ipagkait ni ikaya ang mga extraordinary good works of the Holy Spirit of the Father's love. We need to testify it everywhere. At ako po, marami pong testimony sa inyo. Naikwento ko na ang masasabi ko matitinding testimony. Even pagpunta namin dito sa Manila, bago kami pumunta, the very close in my heart, gustong atakihin ng enemy. At di pwede mang atake ng enemy. And we overcome it. At kasama ko, ang mga mahal ko sa buhay, buo kami sa aming full-blooded anniversary celebration, April 9. Ang kaya lang sana namin 10 delegates kasi mahal ang aeroplano, ang ticket sa aeroplano. But naging 15 kami. God provided us materially more than what we expect. Really, our God is a God of miracle until now. For my conclusion, okay, thank God. Pagpe-pray ko po kayo after this. The tent where the Holy Spirit dwells removes barrenness and hindrances of productivity in tripart being. This is the obedience of extraordinary faith. Okay? Praise God. So, salamat sa mga nag-watch ngayon, nakikinig at nag-absorb. I will pray for you. All of you. Okay? Praise God. Sister Rhea? Okay. So, sabi ni Lord, sa lahat na nag-believe at nag-receive kay Kristo, ilalagay niyo lang ang iyong kamay sa part na may sakit. Kung kayo po ay broken-hearted, nabigo sa relasyon, ilalagay niyo lang ang iyong kamay sa iyong dibdib at itataas ang isang kamay sa throne of grace. At kung kayo naman ay may problema sa sakit, iba't ibang sakit, maging cancer na sakit, ang pinagmumulan ng lahat ng sakit ay ang bad bacteria na namumugat sa colon. Ilagay nyo lang ang inyong kamay sa inyong colon sa may mga sakit biologically. At doon naman sa may mga sakit, ang material financial resources, mga utang na hindi nababayad-bayaran, nag-past due na, di pa rin. Ilagay nyo lang ang iyong kamay sa inyong bulsa o kaya hawakan nyo ang iyong wallet at nakataas pa din isang kamay. And I will pray for you. Okay? Hallelujah. I-confess nyo muna ito with bold confession of faith. I-confess nyo muna. Let us pray. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat sa iyong package gift, your good gifts and perfect gifts. Sa pamamagitan ni Jesus Christ na nag-alay ng kanyang sarili sa cross upang makapag-reproduce ka, Ama, na maraming mga bagong tao tulad niya, espiritual na mga tao na nagtataglay ng extraordinary faith.
At sa oras na ito, tinatanggap ko sa malalim na bahagi ng aking puso, sa innermost na parte ng aking puso, sa aking spiritual heart, tinatanggap ko si Jesus Christ. Mula ngayon, ang kanyang mga tinuro, ang kanyang pinag-uutos na pag-ibig mo, Ama sa langit, ang aking ibubuhay at ipamumuhay. Mabubuhay ako sa pananampalataya na nagmumula kay Kristo. Maraming salamat sa pag-deliver mo sa akin sa anumang mga bankruptcy sa spiritual, mga sakit na nakamamatay, at kahirapan sa pananalapi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po magpipray sa inyo. Patuloy niyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa parte ng iyong puso kung kayo po ay naging broken-hearted, kung kayo naman po ay may mga sakit na malala sa iyong colon, tiyan, at sa iyong material, financial, poverty or stress sa inyong bulsa. Let us pray. Father God, right now, thank you sa iyong word to Jesus Christ, na sa lahat ng mananalig sa pangalan ni Jesus at tatanggap, ipapatong namin ang aming kamay sa bahaging may sakit, at kami sa pangalan ni Jesus ay palalayain at pagagalingin mo. Lord, sa oras na ito, lahat ng nabiktima na incurable desperation, sa pangalan ni Jesus, palayain mo sila sa spirit of desperation, selflessness, through the blood of Jesus. Lord, salamat sa pag-justify mo, pagpapatawad mo sa kanila. And I pray na sila ay magkakaroon ng kakayanan na magpatawad without limit at makalaya sila sa feeling of desperation. Ma-restore ang kanilang relationship sa iyo at sa mga taong minahal nila. In Jesus' name we pray. Thank you sa miraculous healing sa every broken-hearted. In the name of Jesus. And right now, Lord, doon sa mga may sakit na malala, nalos cancerous na sakit, sakit sa mataas na uric acid, sa gout, sakit sa mataas na blood sugar, diabetes, sakit sa mataas na kolesterol. Lord, right now, ang anuman bad bacteria sa kulon, ito ay aming nire-rebuke sa pangalan ni Jesus. Thank you for cleansing that colon. In Jesus' mighty name, Lord. Bigyan mo po sila ng understanding sa pag-intake ng healthy foods, alkaline foods, healthy drinks, alkaline drinks, at sila ay madetox at maling. We claim your miraculous healing. By your stripes, Jesus, we have been healed in the name of Jesus. Thank you for healing. Miraculous healing in the name of Jesus. And for those who have, Lord, stress sa material financial deficiencies, mga utang na nagpas dyan na di pa may bayaran. Right now, Lord, bless their wallet, bless their pockets, bless their bank account, bless their resources with wisdom, righteous wisdom from you, Lord, at umunlad ang kanilang manegosyo. Ma-promote sila sa pag-opisina, pagtatrabaho, maging sa ministry, Lord. Thank you, Lord, sa righteous wisdom na ipagkaloob mo sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, thank you for hearing and answering our prayers. We claim it right now. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. And gawin po natin yan lifestyle. Lifestyle po ang extraordinary faith. Lifestyle po ang tayo po ay maging prayerful at nagpa-practice ng fasting at maging generous tayo sa ating pagiging mapagbigay.
And makikita niyo po, today, hallelujah, your obedient faith, minug na ang mga tinatawag na barrenness and hindrances. You will become fruitful in every aspects of your lives. Amen. God bless us all.